version na yan, iba-iba. Kasi nga, itong libro na Great Gatsby, kahit parehas yung kwento niya, sa ibang paraan siya ikinuwento. The novel was told in thoughts, ideas, emotions. Internal. Okay? So, ibig sabihin, kinukwento ni F. Fitzgerald to, yung original novel, mga memories ko nung nagsasalita ng si Nick Carraway. Pero, pagdating natin dun sa dula, iba na yung approach. Meron na tayong dialogue, movement, conversation, interaction. Lahat ng nangyayari sa entablado. Pagdating natin dun sa pelikula, mas lalo pa siya iba. Hindi na siya halos tungkol dito. Kasi meron na tayong objects, images, expressions. Kahit sa pagkakasulat sa kanya, magkakaiba na rin. Next slide po. Kaya kailangan natin pag-isipan sa pagkukwento. Balik tayo sa paulit. Sorry. Kailangan natin pag-isipan, pag magkukwento tayo, ano ba yung medium? Okay? Kung ang medium natin, libro, okay to, pwede akong mag-thoughts, ideas, emotions. Malungkot siya dati, ngayon masaya na siya. Explain ko kung bakit. Pwede yun. Pagdating mo sa entablado, hindi na enough. Kasi hindi nila naririnig o napapanood ang thoughts and ideas. Kailangan natin ng dialogue, ng movement, ng conversation, ng interaction among characters. It's very actor-reliant and actor-dominated. Whereas, pagdating natin sa pelikula, gagamit tayo ng montage, ng pulsive effect, gagamit tayo ng sari-saring devices to express subjective ideas. Kumbaga, mas subjective na talaga yung form of communication natin. Ngayon, sa pagkukwento, ito actually yung step-by-step way on how to do it. And ito, challenge natin ito ngayon, no? Sa mga tao dito. Like, kuha tayo ng phone or device, isip lang tayo ng kahit anong karakter. Isang tao, tsaka kung ano yung trabaho niya. Bakit kailangan ng trabaho? Kasi may mga ideas tayo about a person's characteristics based on what they do for work. Kaya yun makakatulong sa atin sa pag-create ng character yun. Sunod, ano yung sunod natin isipin? Saan mangyayari to? Itong kwento na to, saan mangyayari? Pwede tayong kumuha ng lugar na ano ba yung, saan ba mahanap tong trabaho nitong tao na to? Itong tauhan na to, kung doktor siya, ano ba yung meron sa buhay niya ng mga location? Malamang, hospital. Kung nagmamaneho siya, pwedeng kalsada, pwede siyang masiraan. Siyempre, nakatira sa bahay. So, ito yung mga locations na pwede kung saan natin siya pwedeng mahanap. Ito yung medyo nakakalimutan madalas. Bigyan natin siya ng kagustuhan or ng goal. Kailangan yung character na pipiliin natin, may gusto siyang mangyari. Kahit gaano kasimple. Okay? Kahit gusto niya lang makipag-date or gusto niya lang makilala itong isang tao. And then, kailangan natin ng hadlang. Obstacle. Any obstacle. Kahit pader lang yan. O kaya, kahit curfew. Tapos, pag-isipan natin kung anong pagbabago dapat ang pwedeng mangyari sa kanya para malagpasan niya yung hadlang na binigay ninyo. Bibigyan tayo, for example, okay, meron tayong isang character. Hanap tayo ng bagong bida natin. Okay? Ikaw naman, ma'am.